Hi, good morning to everybody, all the people and countrymen of the Philippines. So, what do you want to know about me? So, may question po tayo galing sa Facebook from Nayeta Leche. Tanong ko lang po, Presumptive President Rodney Duterte, bilang presidente ng bansa, may batas na po ba kayong isusulong para malutas ang problema sa pagdami ng mga taong haters at bashers sa social media? Para kung sa akin palagay, kung ako ang tatanungin nyo, kasi wala naman kayong ibang tinatanong kundi ako, kaya ako din ang sasagot niyan. Para sa akin, para mabawasan natin yung mga heater, yan ba yung pag sa tubig yung ginagamit? Heater? Haters po, mga... Haters. Okay, kala ko yung pag nag-init ka ng tubig, heaters yung tawag doon. So, mga haters at mga bashers, para mapigilan natin ang pagdami ng mga ganyang tao sa social media, ito kung tawagin, kailangan ang mga haters, kailangan wag na kayong mag-asawa. Ganon din ang mga bashers. Wag na kayong mag-asawa para hindi kayo dumami. Kasi pag nag-asawa kayo, nagkaroon kayo ng anak, dumami yung anak nyo, yan din ang ituturo nyo. Puro galit sa mundo ang ibibigay ninyo. Hindi magiging maayos ang patakbo natin ng Pilipinas. So, all you have to do is don't make baby and don't get married. Para doon di kayo dumami. Para yung lahi nyo hanggang dyan na lang yun. Salamat dun sa question na yun. Okay po. Yung second po natin, galing naman po sa Twitter, from White Mega. Paano mo masusolusyonan ang problema sa paglago ng mga paasa sa pag-ibig? Ayan, yung paglago sa pagpaasa sa pag-ibig. Kasi kung hindi mo bibigyan o kung hindi ka magtatanim, hindi yan lalago. Kaya ang pag-ibig ko sa iyo, ang sabihin ko sa mga tao na paasa, huwag kayong magpaasa sa mga tao na umiibig sa inyo. Dahil iisa lang ang puso natin, huwag natin paglaruan. Dahil pag kayo ang naloko, patayin ko kayo mga tut. Bawal magmura. Huwag kayong paasa, kawawa naman yung mga babae o lalaki. Well, ito po yung third question natin from Facebook naman, from Samchu Buenavista. Mr. President, may curfew na rin po ba sa Facebook? Maganda yung tanong. It's a very nice question about I want to say and I would like to answer that question very quickly. Magkakaroon din tayo ng curfew sa Facebook. Kasi number one, nagkakaroon ng mga bata na problema sa school. Ang akala natin gumagawa ng assignment o anuman ang ginagawa, nasa Facebook lang pala. Nagchat-chat, kung sinong kausap dyan, tumitingin ng mga chismis, ibawal po yan. Magkakaroon kayo ng curfew. Para sa mga bata naman, ang gagawin natin, pagdating ng 10 o'clock ng gabi or 9 o'clock, magpahinga na kayo. Kasi wala na kayong oras para sa school, sa mga magulang ninyo. Kung ako ang magulang nyo, sipain ko kayong lahat. Kaya itigil na natin yung Facebook ng gabi. Kawawa din yung mga bata. But, I'm just joking. Ang gamitin natin ng maayos yung Facebook. Not for the chismis, for the whatever na pasiraan mo yung kapwa mo para sa Facebook na yan. Kamustahan lang, ayusin natin, tulungan tayo. Thank you very much for your wonderful question. Para po Miss Universe to. And ito naman po from Shi Villota sa Twitter, Mayor Duterte, meron bang forever? May forever, hindi mawawala ang forever. That's why kaya tayo umiibig na nag-umpisa yan dun sa Aldab forever, forever. May kwento yan, magkanta naman forever na yan. So, may forever naman talaga. Kasi pag walang forever, madaling mamatay ang tao. Dahil ang forever is never lasting, forever and ever. Kaya nga meron tayong panghabang buhay na pagmamahal. Kagaya ko, uupo ako bilang presidente at tandaan ninyo, forever na ito. Ito naman po yung last question natin from Ruby Reyes Tenyoso ng Facebook. Tanong ko lang po, sino ang mas lumang sa inyo ng kagwapuhan ni Jose Manalo? Alam nyo, hindi pag-usapan yung kagwapuhan ni Jose. Ang sa tingin ko kasi, si Jose Manalo, yung kagwapuhan niya, sakit na yan. Hindi na maiwasan yan. Nasa lahi na nila yan yung kagwapuhan niya. Pero kung tanungin niyo ako, mas gwapo ako kay Jose Manalo. First, yung mukha ni Jose, nag-originate yan sa Davao because of the durian.
That's why, Jose, naging pogi ka dahil sa mga produkto namin sa Davao. But I would like to thank Jose Manalo for make gaya for me. I know you're good boy, but mag-ingat ka sa mga salita mo kasi mas gwapo ako sa iyo. Wag mo lang sabihin na mas gwapo ka kay Mayor o kay Presidente Duterte. Kasi after ng 29, 28, 29, Duterte na tayo. Kaya ayusin mo yung mga salita mo, ha? Yan lang. Mas pogi ako kay Jose. Wala na eh. Salamat po. Thank you. God bless you all. Yes. Siyempre, Jane, asawa ko kaya